Ayan. Um, Actually, gusto ko si Duterte, no? So, hindi ako naiiyak kapag pagdating kay Duterte. And then, alam nyo, si Duterte, kaya yan. So, nung makita ko, kampante ako. Siyempre, nandun pa rin yung mapapagod siya. Kasi kabyabiyahe niya, tapos biyahe ulit, ganon. Sa totoo, maling-mali talaga yung ginawa nila. So, yan. Pero alam nyo, hindi naman ako maiiyak kay Duterte kasi alam ko na kaya niya yun. Kayang-kaya niya yan. And then, marami naman siya abogado Diba? Uh, Alam nyo kung saan ako naiiyak? Alam nyo kung saan ako naiiyak? Doon sa mga taong nagmamahal sa kanya. Doon ako napapaluha. Sa tuwing nakikita ko na umiiyak sila, sa tuwing nakikita ko na pinaglalaban nila si Duterte, sa tuwing nakikita ko na pinagsisigawan nila, and then na-realize nila yung mga nagawa niya, yun, doon pa lang doon pa lang nakakataba ng puso. Nakakataba ng puso na na-appreciate nila yung ginawa ni FRRD ni Duterte. So, nakakataba ng puso. Bakit ko nasabing nakakataba ng puso? Kasi during her term nung election, ayan, ako rin yung isa na nagsisigaw talaga sa kanya na pinagmamalagay ko siya, na gusto ko siya talaga sa mga plataforma niya. So, isang pinagmamalaki ko din kay Duterte, may hiniling din naman talaga ako sa kanya na natupad. Hindi naman ako formal na lumapit sa kanya, pero just wish ko lang, binoise out ko lang, shinout out ko lang, pero tinupad niya. So, actually, umuwi ako ng 2019. Ang Clark Airport ay sinimulan na ayusin. Kasi simula lang nung 2019. So, nagawa niya, natapos niya within 3 years. 2023, umuwi ako, tapos na. O, diba? So, yun yung, actually, maraming akong sinat out sa kanya. Hindi ko na yun isa-isa, pero marami akong na-shout out sa kanya na ang bilis niyang gawin, ang bilis niyang tuparin. So, yun. Doon ako naiiyak kasi naaalala nyo kung ano yung mga nagawa niya. Naaalala nyo kung ano yung mga naitulong niya sa ating bansa. So, doon ako naiiyak talaga kasi may mga taong nakaka-appreciate sa nagawa niya. Samantalang yung iba hindi nila ma-appreciate. Diba? So, doon pa lang sa nangyari ngayon, parang nakakataba ng puso na yung presidente na sinuportahan mo sa buong buhay ko, si Duterte lang talaga yung sinuportahan ko, pero ngayon nakikita ko na naa-appreciate nila yung nagawa niya. So, yun yung doon ako naluluha. Lalo na yung mga bata na nag-iiyak, yung hindi nila mapigilan yung pag-iiyak nila. So, ganun yung impact ng kabutihan na nagawa. Hindi naman siguro totally kay PRRD lahat yun, pero si PRRD kasi, kapag may nag-request sa kanya na tao, isang simpleng mamamayan, pinapakinggan niya. Yun. So, tingin ko isa rin ako doon na pinakinggan niya. Sobrang ganda ng airport. So, para sa akin kapag si Sara ang susunod na presidente, marami akong hihilingin sa kanya na sana magawa dyan sa Pilipinas na i-improve niya kasi kailangan ng mga next generation. Kailangan ng mga susunod na generation kasi ang hirap naman ng mangingibang bansa ka para lalaki yung tax nila.
About naman sa tax, ayun, naalala ko tuloy sa tax. About sa tax kasi na alam mo nakakainis. Ang daming OFW na nagtatax tapos ang ginagawa lang, binubulsa lang. Yun yung kinainisan ko talaga. Pero in the first place talaga, never ako kay Marcos. Ayaw na ayaw ko yan. Ayaw na ayaw ko ang mga dugong Marcos. Honestly, ayaw ko. So, ayan, nagpapasalamat ako sa mga maraming Pilipino dahil marami pa rin nagmamahal sa mga Duterte. And then, sa nakikita ko in the future, magiging parang nakikita ko yun in the future. Parang vision na rin na magiging Duterte dynasty ang Pilipinas. Sunod-sunod yan na Duterte ang uupo to improve our country.